natin start. Joke lang. Guys, so mapagod tayo marinig lagi sa sinasabi ko. Pero I'm Kuya Josh from Kudatech and welcome ulit sa aming gaming segment. Today I'm going to review. Ito na po talaga yung legit po na 2022 TUF model po under po ng... Ano ba to? Under the TUF, this is an F15. Yeah, F15 guys, 2022 model. So siguro kailangan na namin i-hatiin yung mga videos namin sa top model sa ROG para mas ma-celebrate namin siya. Pero regardless of that, habang nakakuha ng cutter, gagwento ko na sa inyo guys. So this past few days, may mga napunta na dito clients na napanood kami sa YouTube or yung videos namin, which is lagi natatanong ito, kayo po ba Sir Josh, kayo ba Sir Ta, tapos like, wala lang. Nagugulat lang kami na from out of nowhere kilala nyo kami, tapos sabihin nyo na nanonood kayo yung video namin. Ayun po, big shout out sa inyo, pasensya na kung di namin nakukuha yung names nyo kasi minsan lutang po talaga kami guys dito sa store or marami po kami iniisip. Or busy lang po kami, pero maraming salamat po na nakapag-visit na kayo sa store. Ayun po, nakikita nyo kami first. Yung kami pa rin yun. Kung ano nakikita niyo sa video, ganoon lang din kami sa personal. Walang nagbago. So ito na. Masyadong marami ang forma ng box ngayon ng TUF na. So check na natin yung loob ng box niya. Unang question, bago ba yung bag ng TUF na 2022 model? Unfortunately na. Ganun pa rin siya. Pero maganda to compared to dun sa mga unang TUF na bag. Which is sobrang laki. Yung tapos, tingnan natin yung box niya, diba? Appreciate natin yung box ng TUF. Kasi, sometimes yung mga review ng laptop from the other content creators is, nakadata nila. Appreciate muna natin yung box niya, diba? Yung TUF F15. Kaya ako napatigil kanina kasi iniisip ko kung A15 ba o F15 yung bubuksan ko kasi di ako aware. Sabi ko kay Kuya Da kasi kanina, ang aga pa gawa kaya tayo ng content review ng TUF kasi puro ROG na nakalagay. So ito na yung box niya ngayon. Ayan, advanced armor. Talaga ba? High performance dito, ayan, high performance advanced armor. Actually later talk natin yan kasi medyo alam niyo yan, close to each other na yung specs ng ROG sa kanang TUF right now. Competitive gamer and social partaker. The ultimate force. Tingnan yung box sa likod. Look at that. Hindi siya plain. Meron siya mga somewhat information. You have your thermal bands. So, hindi na kailangan salita. Napakita ko lang. Doon na nakalagay lahat. So yun guys. Mukhang pinapaganda nila yung boxing kasi magandang investment din yun, di ba? Para medyo makaw yung mga So sa loob, you have your standard sticker. Of course. Yo, ganda na. Tapos, syempre, bago to, tingnan muna natin yung nasa loob ng box, guys. So guys, this model pala is the... Ito ko lang papakita sa warranty card kasi ito hahawak ko This is the FX507ZM HF076W. So guys, kaya ako pinakita yung model kasi yung pong on the box, freebie is it will depend sa model na mapapurchase niya. For example, this one already have the top mouse bundled version 2. So naka M5 to. Ito yung M5 guys. Nasa likuran ni Shell tayo M4. M4 M5. Yun, buti na lang ganito yung ganito yung power cable niya. Actually may napanood ako sa internet na yung power cable niya sobrang laking yung flats na 3-pin. Ang hirap kumano sa mga adapter. So in this model meron kang free mouse, Huwag mo siya silipin bago ko i-test yung okay, kaya pala. So guys, this is very different from the previous TUF models na review namin kasi iba nga siya. Tadan! So, yan po yung kanyang unang
Pag-usapan muna natin itong body sa taas. This is an... Oh, iba siya kasi yung, Ay, yung isang model kagabi dito, naka-emboss. ibang model to sa i7. Iba-iba siya per model, ano? So, naglagay na rin sila ng mga para tumaas, nilapat yung mo. So, dito tayo sa taas. This one, think di siya magnesium alloy, guys. Think this is aluminum alloy to. Itong taas na to with the premium plastic build. Oh! Okay, this is different. Ngayon ko lang, parang yung keyboard ratio niya is IBM type. Yeah. Yup, IBM to. So para siyang almost like keyboard yung yung keyboard structure talaga siya, yung kanyang laki. Yung natin Oo. Unlike yung iba na 15 inch. Minaximize na minaximize sila yung space. Oo. Yung ibang TUF hanggang wala siyang namki na. Yeah, tingnan nyo. Manggalin nyo lang yung itong area ng parang let's say 80% keyboard ratio siya in a sense. So, minaximize sila in this model yung kanilang keyboard area. So we have our hanapin muna natin okay, dito yung So this is safe to say vents din to, vent din tong area na to. Let's talk naman muna sa mga vents niya. So you have your vent here. Design na vent, speakers. Don't ask me what is for, pero tingin ko lang to, stand lang to, guys. Kasi most of the time right now, when nagde-develop na sila ng mga laptop, they have this medyo mataas na rubberized area nila para alam niyo yun, hindi lapat dun sa table niyo yung maayos yung airflow ng nyo, ng inyong unit. So ayan siya. Then you have of course yung mga outtake nyo. Intake, outtake. Then of course outtake. Yan, outtake yan. Then sa pang outtake dito. Then let's talk naman about the ports bago ko siya buksan, guys. You have our direct in DC po. So, ang charger niya, later pakita natin yan. We have our LAN port, HDMI 2.0B. Then we have our, this one is Thunderbolt, guys. Thunderbolt. Then we have our Type-C Gen 2. Then we have our 3.2 type USB Type A. Then we have our 3.5 coaxial audio for the headphones, 3.5 yan, guys. Then another 3.2 dito sa kabila na USB A Gen 3. Ayun, nakalagay siya Thunderbolt port. Oh, okay. 84 blades, RF low, max switch. So I guess most of the features later na matatak natin is nakita nyo na rin sa mga previous ROG videos namin. Kasi right now, guys, personal opinion, so almost na sila neck to neck ng ROG brand. Alam niyo yun, parang ang lamang na lang ngayon ng ROG sa market is bukod dun sa kasi pareho naman siyang gaming unit ng ng Asus, the TUF and the ROG. So parang pinaka-differentiate lang yan is yung ROG is your premium gaming lineup po. And then yun naman kung TUF is for the budget gamers out there. Yun. Ganun talaga siya. Kaya kung makikita niyo parang, kamukha na specs ng ROG to from last year tapos nasa TUF na. Pero right now parang neck to neck na sila sa mga specs nila. Parang sa siguro sa body build yung pagkakaiba. Kasi ang ROG, gumagamit ng magnesium alloy. Gusto mo kasi, alam niyo, premium plastic siya, reinforced. Pero itong taas niya kasi, hindi ito magnesium alloy Iba yung feel niya. Like, yun nga sabi ko nga this one more likely is an aluminum alloy naman. Yung gamit sa TUF. Yun natin. So, ganito rin ba yung sinetup ko nung nakarang araw sa? Hindi ko matandaan Pero ano ba yan? DDR5 na ba yan? DDR5. So, habang nagbubukas siya, guys, ayan, natok ko na sa inyo niya. So, may Thunderbolt siya. So, pwede nyo gamitin ito ng Type-C, guys. O yung travel charger.
PD charger, yung mga kung man tawag nyo dun. Pero wala siyang kasama ng box. You only have your main charger. This is 240 watts. Ayan, 240 watts. 240 watts. Tapos, alam niyo sa actually sa napanood kong review, sa ibang bansa kasi yung ganitong variant, yung cable na gamit nila is, di ko alam kung paano tawagin yun. Yung alam niyo yung malapad na ganyan na may 3-pin. Kaya nung nakita ko siya, nagulat ako na, buti na lang sa atin 3-pin standard. Yan naman talaga yung pinaka-standard for the 3-pin. So, habang nasa-setup ako, tatry namin hanapin pa rin ni Kuya Da yung isa pang model ng TUF, guys. So guys, medyo kinat namin yung video kasi may pumasok na client sa store. Hindi namin siya pwedeng gawin katulad nung tuloy-tuloy lang kami habang may client because morning shift kami, dala kami Sir Dado right now. So yan, take tayo dito sa topic. Paliwanag pa ako na. So yun guys, ito yung itsura niya. Para pala doon sa mga nagtatanong kung anong color ba to. The color is, ang tinatawag dito is Jaeger Gray. Then, bago natin italk yung specs guys, yan, pakita ko muna ulit sa inyo. Jaeger Gray siya. Sorry. Ito pala. Jaeger Gray. Saka ito na ngayon yung light indicator. Dito siya nakalagay sa taas. So guys, one of the things na gusto ko talaga sa TUF is, ano siya, medyo low profile siya na gaming laptop. In a sense na minimalist yung dating niya. Kahit ilabas ko to sa public, hindi siya nasigaw na, gaming laptop ako! Di ganun. So pwedeng makita ng mga tao, maisip lang nila, okay, may laptop siya. Ganun. Pero so, yung mga aware na lang kung ano yung ano. Unlike, alam mo yun, sa ROG, pag ROG, yung Alienware, let's say, Predator, pag nilabas mo sa public yun, gaming laptop ako. Yung mga ibang tao na mas strict yung minimalist na yun niya. So, ayan, break tayo dito guys. Before I talk dun sa specs niya, let's check muna of course the camera. Ayan, makakita kami na Sir Daryl. Gusto namin check yung camera of course, we always Pero commonly sa mga ganito, alam niyo na, yung typical na 720p na camera. 720 po. Then po, lipat naman tayo kasi hindi ko matatry yung niya, yung quality, yung webcam niya, So, gawa na lang tayo ng video para matry natin yung mic niya. So, yan. Nagre-record tayo right now. So, Kuya Josh from Kudetech, mic test, mic. Natin ha. So yan, mag-record tayo right now. So, Kuya Josh from Kudetech, mic test, mic. So yan, actually, ang clear ng mic niya walang problem sa built-in mic. Except na lang kung ikaw yung person na alam naghahanap ka ng yung may mga noise cancellation, gano'n. Pero later, tingnan natin. Baka meron na rin kasi ito sa may Asus, yung mga AI noise cancellation ng Asus na technology. So, tanggalin ko lang to. Unfortunately, I cannot connect sa internet connection kasi once kinonect ko to, we will have our problems there. Hindi siya pwede i-connect right now. Pero, yun, jump na tayo sa kanyang specs, guys. Like I said, this one is para na po siyang, specs po ng ROG. Naka i7 po tayo na 12700H. Kanyang base clock is 2.3. Kaya niya mag-hit around 4.7, guys. Yan. Then, we have our memory. 16 gig na siya already. So, 12.2 na siya. Actually, nakita ko na loob nito guys. Kung tatanong nyo kung pwede siya i-upgrade, yes po, pwede na po. Kaya po nito mag-handle ng, alam ko, pag 2022 model, kaya nito mag-handle around 64. Mga ganitong model. Kasi 12 generation yung gamit nila. So, pwedeng 32-32, pwedeng 16-16, kung gusto mo gawin 32 pa siya. Pero sa ngayon, 8-8 po yung nakalagay sa kanya. Which is 16 naman ngayon ang pinaka-sweet spot pagdating sa, sa memory. Except kung talaga, alam mo yun, hardcore power user ka talaga ng mga gaming laptops na gusto ko, I need more power. SSD. Samsung. Wow, Samsung. 1TB na Samsung. Then, may additional slot pa yan, guys. Unfortunately, siguro hindi mo na ako may gagawa ng nito, ng parang disassemble video. Pero I'm already telling you, may isa pa pong slot to na SSD. Then po, Intel Iris Xe, nothing new. Then, of course, naka RTX 3060 tayo. So, i7 plus 3060. Yan, alam mo, common magandang combination sa market. Okay, then from that specs, what else ba pwede natin i-talk dito sa laptop? Kasi siya, minimalist yung dating niya. Yung standard wallpaper niya, it really suits the color of the laptop, Yun. Then, ayun guys,
punta muna ako sa may Asus bago ako sa Armoury Crate. Kasi usually hindi ko natatalk tong may Asus eh. So I'm going to talk naman for this one naman. So yun, Asus switch. So para lang siyang ano, alam mo yun, transfer files to files using Asus devices, guys. Yan. Pero din yung hinahanap ko. May hinahanap ako iba. Task first, meron siya nun. Weird, nasa ko yung hinahanap. Ito. In general. Connectivity, performance, connectivity. Task first, yun. So yung battery health charging, guys, hindi ko alam kung may meron sa ibang brand, pero sa Asus, guys, kung gagamitin mo si gaming laptop mo na nakasaksak at maglalaro ka, i-balance mode mo na lang para hindi mo na-reach yung 100. Kasi ang 100 is isang life cycle ng ating lithium polymer battery. Kung wala nagtuturo sa inyo, yan, tinuro na namin para masaya. Okay, wala yung hinahanap ko dito. Kasi kung tatanungin nyo ano yung hinahanap ko, probably papop out yun pag na-update nyo na. Ang hinahanap ko is this. Yung two-way AI noise cancellation. Kasi this feature kasi malolocate nyo to sa may Asus application nyo. Kaya doon sa mga may laptop dyan na alam nyo, 2021 model, 2022 model, punta kayo sa may Asus kasi meron, para ma-check nyo kung may AI noise cancellation yung laptop nyo na naka-built in sa mic. So in here, in this model, of course, we have our Armoury Crate. Pero alam ko meron na rin to eh. I agree. Ay, sorry. Basta tayo kunyari. Binasa niya. Ayun, meron nga siya nun. Aura wallpaper. Ito. Well, napakita ko na to sa previous videos namin. Iba pala sa top. Ayun na, G15 yung ano niya. Pero iba yung sa TUF. So, i-on namin to para maangas. So, yung kanina nakita nyo na gray, gagawin nating RGB ng balasek. Bago. So, yan sa 2022 models, guys, we already have the Aura wallpaper. Yan yung bago nila. So, sabi ko sa inyo, guys, para sa inyo siguro, simple lang siya, pero sa ibang tao, that's an additional, plus factor. Tingnan nyo. Cool, di ba? So, nakasync siya sa keyboard. Actually, dito sa part ng, hindi siya part ng synchronization sa yung keyboard eh. Sa mouse pwede, sir. Pero dito, hindi ata eh. Double check natin. Makita ko naman sa Armoury Crate yan. Yan. Guys, kung hindi pala nagana agad yung mga shortcuts nyo, kasi kailangan minsan pag kabubukas na ng laptop, you need to set up pa rin po. Cancel. Masyadong maingay sa labas for some reasons. Hindi ko lang paano sila naririnig ng mga client nila pa nagtatalk sila doon. So, ayun. Guys, TUF already have the Max switch din, guys. Napaliwanag ko na yung Max switch. That is the capability para i-bypass yung integrated graphic card natin para ma-priority lang po na gamitin natin is yung ating dedicated graphic card. Ang problem lang, for me, medyo maliit lang naman yung pag-pay ko. Ba't kailangan ko mag-restart? Pwede bang hindi na lang? Magagawa mo ng paraan nyo na hindi na kailangan mag-restart para pwede ako mag-ship in estos facto na basis. Gusto kong balik ito, gusto kong balik ng ganun, hindi ko kailangan mag-restart. Although, akin lang yun. Opinion ko lang yun. Baka magawa nila ng paraan. Pero okay pa rin kasi alam nyo, naka Gen 4 SSD na kayo dito eh. Yung pag-restart, alam nyo, tanggal na lang yun. Walang problem. So yun, pakita ko lang na sa inyo yung kasi nandun naman sa inyo natin yung specs nito. Double check ka dito. Kasi mali yung nadampot ko eh. Ayun guys, di ko pa pala natutok yung sa inyo. Pasensya na. May nagtatanong din sa akin sa comment section namin sa baba. They always ask, ano po ba yung sRGB? Guys, 100% sRGB to. Yung mga 2022 model po ng TUF is 100% sRGB. FPS guys, 300 Hz po to guys. Usually, yung ganun dati, you can only expect that kind of refresh rate sa ROG. Ngayon, nakakita din ako kay TUF. So, kaya sinasabi ko medyo parang malapit na sila sa isa't isa.
So it do have the adaptive sync din. So walang problem yung ano natin dyan sa video gaming pagdating sa paglalaro. Then yun nga lang, DDR5 siya. Right now medyo hirap tayo sa stock nun. Pero don't worry, soon naman magkakaroon tayo ng sufficient stocks. Then audio niya po, quality, Dolby Atmos po ang gamit niya. Don't worry, that's the complete package po. Pag na-update niyo siya, saka niyo siya magagamit po ng mas maayos sa Wi-Fi 6E, pero wala pa rin naman po tayong AX connection. Pero okay na rin. Masa na to? 507. Woo! Parang ano nung weird, wala siya dito. Wala pang specs. Well, meron dito. Isa kasi ito, this is the 707. 17 inch. 15 inch siya naman sa ito. Oh, 15 inch. Wala siya sa specs. Nakabahan ako. Baka nakabdampot ako ng laptop. Ay, hindi pa alam. Hindi pa ready for set. So yun guys, hindi ko kasi makakita yung specs card namin. So dito na lang tayo tumingin sa kanyang box ulit. So yun, a quick review lang po. This unit is the FX507Z ZMH076W, powered by an Intel i7-12700H. Meron po kayong 16 GB of DDR5 RAM na naka-clock po ng 4800 MHz. Then you already have your Samsung 1TB po na Gen 4, na NVMe. Then po, yun, Samsung, ulitin ko lang guys 1TB na Samsung NVMe na SSD. Then of course you're powered by an RTX 3060 na NVIDIA. Then 15.6 aspect ratio, 16:9, then 300 MHz yung refresh rate niya. Adaptive sync, then 100% sRGB guys. Ayun guys, so ayun, kung medyo parang ano ka na, familiar ka na sa mga reviews namin guys, katulad sabi ko sa inyo, TUF is already catching up sa specs ng ROG right now. So for me, hindi naman ako masyado although I'm a big ROG enthusiast, but I will consider this if I'm looking for alam mo yung minimalist lang na gaming laptop. So ayun guys, and guys, sobrang dami pumapasok na client, kaya sa bandang end yung video putol-putol. So yun guys, katulad sabi ko, this is the TUF F15 2022 model guys. I will really consider this one, although I'm a big ROG enthusiast. Nasabi ko na isa ko kanina, pero I'm a big ROG enthusiast talaga. Ayun guys, magagawa pa kami sa review guys. So later, check nyo rin yun. I'm Kuya Josh from Kuya Tech signing up.